I love you so much. Yeah! Thank you, thank you! Thank you! Apir. Yes! Well, pin. 5 surprises. I love you so much. Pala yun sa laging 5 para. Sa'yo nakuha yung gano'n. Ganito mo bento. Di ba sa akin kay mama, I love you very much. Siya kaya I love you so much. Naku, isa pa pala yung si mother. Tawag ng tao. Alam mo, maitutulong natin. Ito lang muna si Ano nagagawa? Ay, wala po padala si Jaime. Kaya mo siya, hindi ko gagawin hanggat di siya magagawa. Andrew Cunanan. Ngayong araw anniversary na kamatayan ng American street killer na si Andrew Cunanan. Si Cunanan ang pumatay sa Italian fashion designer na si Gianni Versace. Ganun ba? Ngayon ko na nalaman ko at sa apat na iba pa. Isinilang noong August 31, 1969 sa California, US. Si Andrew Cunanan mula kina Modesto Cunanan at Mary Ann Shilashi. Nakilala bilang si Cunanan bilang pathological liar ng kanyang pangalan. Nari ang ikinukwento niya ang kanyang ina ay isang Jewish habang ang kanyang ama ay umani kabilang sa isang Pilipino royalty at pinsang pag-nagsimbi bilang general sa ilalim ng Ferdinand Marcos Sr. Ito pa naman yung sinasabi nila pathological liar. Senior, edad 19. Si Cunanan nang malaman ng kanyang pamilya na siya ay isang gay, magdadasi siya makita kasama ang mga kapatid. Naalala ko nga to. Nagrupo siya kila Versace kasi mayaman ko eh. Paano to? Hindi naman lumalabas. Paano isusulat yung binili mo isa? Dinasti ko lahat yan? Saka na ako. Ba't wala? Wala naman labas oh. Kasi naka-stay. Hindi siya tinanggal ko stapler dito. Paano niya itinesti? Tinesti mo eh, hindi naman na may mga plastic. Ito lang daw. Hindi na nasulat yan. Wala pang galing yan. Ano mo ito? Pera pang sa'yo. Ayan o. Ganinin mo lang daw. Buksan mo. Buksan mo. Sa kabila. Ang putang ina naman. Hindi na nasulat. Okay ba? Kasing itim na gusto ko na itim. Ay wala. Hinahanap natin itim na itim. Kasi parang ganito na siya oh. Oo. Wala yun. Lahat tinry ko eh. Nawawala nga quality ng mga pen ngayon. Hinahanap ko rin yung gustong itim na itim. Wala. Na makapal. Oh, masulat. Ang itim na itim siya talaga. Puro man to gel. Madaling makonto. Mahal ito. Di na rin bulpin na sana. Uy, mag-ialay. Ay! Naku, naka 3 minutes na pala ako. Sorry. Umpisa na tayo po. Nawala ako sa isip. Nawala ako sa bisyo. Okay? Ang ating po pag-usapan sa ngayon yung pagka hindi po sapat na si Romualdez lang ang kakasuhan. Dapat si BBM ang ikukulong. At mind you, sinasabi ng isang political science expert, na do or die na pala ngayon na suna ni BBM. So kung do or die na suna, alamin natin anong sinasabi niya. At paliwanag natin dito, hindi po matutulog ang bansa. Hindi po makakatulog ang bansa kung nakikita natin si BBM ay nandyan. Alam naman natin ang lahat na siya dapat parusahan. At ang isa pang sinisisi ko rito, marami pong makakaliwa
na naging dahilan kung bakit nabubuhay si BBM. Bakit nagpapatuloy siyang namamayagpag kahit na siya magnanakaw. Wala ko ibang sinisisi kundi mga makakaliwa na mapagsamantala. Mga dilaw na mapagsamantala. Mga kakamping na mapagsamantala. Tandaan nyo, dati magkasama tayo. Kahit ayaw ko na sa inyo. Wala na kasing... Eto kay grandma. Okay. Nga po ko, binili ako ng ballpen. Wala na kasing sama sa kanila na napaka-pretentious. Mapagkunwari. Yes. So, wala nang magpagsamantala pa kayo sa kanila. Imagine lang kung ganito sitwasyon. Nung natandaan nyo pa ba yung pagputok ng 18 ex-soldiers, 2 Philippine Army at 16 na Marines? Natandaan nyo ba nung lumabas si Guteza para banggitin yung pag-deliver ng mga malay-malitang pera? Natandaan nyo ba sinundan ito ni Saldico na siya mismo lumabas, kinumpirma niya at pinakita niya lahat ng mga malita, mga literatur, malita na dineliver? Natandaan niyo ba lahat ng mga detalye? Like and subscribe and share and comment. Yes. Na pinakita ni Saldico na binigyan lahat, pati mga 100 billion na insertion ni BBM. Only 10 seconds repeat. Sa tingin niyo ba magagawa ni Romualdez yun na siya lang? Sa tingin niyo ba magagawa ni Saldico na siya lang? Yan po, pag kayo po ay totoong abogado na sumusunod sa kung ano ang ebidensya, prinsipyo ng ebidensya, batas ng ebidensya. Isang tanong na simplihin na natin usapin. Unang tanong, bakit nakapagpalabas si Guteza ng ganung mga kwento? Pare-parehong kwento ni Guteza, parehong kwento ni Saldico, parehong kwento ng 18 mga dating sundalo na dinagdagan pa ng 4 na sundalo. Ladies and gentlemen, these stories must have beginnings. Saan ba nag-umpisa ito? Wala pong maniniwala na ang isipan ay maayos na inimbento lamang ito. Napakalaki po siya, Romel Bingson, para imbintuhin. Kaya sinisisi ko yung mga vlogger na kagaya, yung namatay na yon. Sa totoo lang, naawa ko din, pero wala akong amor doon. Yung mimaalis siya, pinatay. Gumawa pa kayo ng kwento na mga DDS ang pumapatay. Ngayon nagtatanong ba kayo bakit ang mga DDS ay ayaw umalis kay Sec. Duterte? Bakit lalo silang dumarami? Bakit lamang ngayon si Sara sa survey? Hindi nyo ba naisip yun? Number 1 siya mula Ilocos, pababa, 31%. Kasama siya number 1, 31% si Lenny. Anong ibig sabihin nun? Normally, yung mga taga-norte hindi mo mapapabuto sa Bisaya. Pero bakit sila? Isa lang pong ibig sabihin yan. Nadarama na rin nila ang hirap. Who's that? Nak, may alive ako, Nak. So, ang anak-anak, si Tita Al, tumawag. So, yan lang po ang ating tingnan. Simplihin lang, wag na tayo mag-imbestiga kung ano. Sa umpisa pa lang, hindi po lalabas ang pera kung hindi pinirmahan ni BBM ang budget. Pagkatapos na mapirmahan ang General Appropriations Act sa 2022, so,
Sa tingin nyo, paano may labas ang pera kung hindi ilalabas ni BBM? At sa tingin nyo ba, nung nagkaunsihan halimbawa, hindi alam ni BBM noong 2023, gano'n ang nangyari. Alam ba ko a magic trick of Yes, a magic trick. yeah, of a pen is show Okay, I said to the world. Okay. a magic So- trick. Okay. I'm vlogging. Try to listen. Okay? So, yan lang po ang aking masasabi. Ang ating logic po, simple lang. Walang perang lalabas kung hindi pinirmahan ni BBM. Kung naisahan man si BBM halimbawa ng 2023, hindi niya na ipapalabas yan sa 2024. At kung nalusutan pa rin sa 2024, hindi lahat lalabas yan ang pera sa 2025. Ipatigil niya kagad yung flood control project na yan. Kaya wag na tayo magsisiyan. Ang akin lang kinakagalit dito, mga dati kong kasama dyan, mga dilaw, mga pink, mga makabayan ko, no? Mga punyeta kayo. Oh, pakinggan mo si Christian Isguera. Okay. Bakit hindi mo na tinitira ngayon si BBM? Minsan sinagot mo ang aking tanong. Sabi mo, i-google mo nga kung hindi ko titira si BBM. Punyeta ka. Matagal mo na yun binira. Sa ngayon hindi na. Yan si Insurrecto. Ganon din. Yan si Broadcaster Abandon. Biro mo, talaga may kumukumpas sa inyo. May nagsasabi kung ano inyong mga tinatawag na ang inyong iba-vlog. Si Vlogcaster, nag-vlog na binayaran ko nun ni Sarah ang survey. Ganon din si Insurrecto. Ano ba meron kayo? Mahilig kayo mag-vlog na wala kayong ebidensya. Nakakahiya po kayo. Abogado ka pa naman, Kainso. Dapat mag-vlog ka, huwag yung maritis. Gagawa ka ng ebidensya, pakita mo ebidensya. Ito, logic lang ang aking ginagamit sa ngayon. Kasi kompleto na po ebidensya, nakita na po ng buong mamamayan ang ebidensya na pinirmahan ni BBM ang lahat ng budget. Hindi mo na kailangan ng ebidensya kasi ang tawag namin dyan, judicial notice. Alam na ng buong bayan na ang lahat ng budget ay hindi may papatupad kung walang pirma ng presidente. Ngayon, maliban sa presidente, sinong ibang pumipirma para makikita natin ang sabuatan. Kasi hindi pwedeng mangyari na papayag ang Senado, papayag ang Kongreso kung si BBM lang ang magnanakaw. 2023 halimbawa, taong 2023, nagkaroon ng budget. Inaprubahan ng Kongreso. Ngayon, hindi kumita halimbawa mga mamay, si BBM lang kumikita. Sa tingin mo ba rin, balik na rin natin sitwasyon. Sa tingin mo ba sa 2024, hindi papayag pa ba yung senador, ang president at saka yung speaker of the house na maglalagay pa rin ulit ng budget kung talagang hindi sila kumita sa nakaraang 2023? Kaya, huwag nyo na kaming lukuhin mga Pilipino. Tapos kayo naman na binibigyan ng pera, kayo mga vlogger na kagaya kay Mima Alicia, 300,000 kada buwan binibigay sa inyo para, tapos marami namang mga Pilipino sumusunod sa inyo. Mga niluluko ninyo. Akalain mo ibalik ko lang ang kwento konti. Bistado na natin sa panahon pa lang ni Saldico na lumabas siya. Sa panahon na si Gutesa lumabas. Sa panahon na yung 18X Manis lumabas. Bistado na natin kung sino ang number 1 na may kasalanan. Although hindi lang isa si BBM, marami siyang kasabwat. Pero bakit hindi natutuloy ang impeachment laban kay BBM? Kasi sa katwiran, kaisipan nitong mga kasama ko sa Bunyog dati, na si Sara daw, punyeta, hindi daw sila papayag na i-impeach si BBM dahil si Sara ang papalit. Anong kaisipan yan? Kakampi kayo ng mga magnanakaw. Yan ang problema dyan. Napanood ko po, ang dami-dami pala
na pumunta sa lamay ni Mima Alicia. Doon ko nakita ito palang mga ito ang binibigyan ng 300,000 kada buwan. Saan ang galing yung perang yun? Sa kaban ng bayan. Kaya pala malaki ang hinihingi ng PCO na budget kada taon. Maabot 1 billion. So, sino kayo na dapat sisi natin? Magsisisi kayo sa DDS? Kayo lang naman kwento. Ang ingay-ingay pa nyo, kaya marami din Pilipino na naniwala sa inyo. Pero ba, hindi nyo ba naitanong, bakit nanalo si Amy? Nanalo si Camille Villar? Lahat ng mga senador na sinuporta ni DDS number 1 noong nakarang eleksyon. Di nyo ba alam, hindi ka ba kayo nagtatanong? Kayo mga nasa kaliwa na nagkukunari na kaliwa kayo? Kayo nasa dilaw na kunwari, dilaw kayo, makalini kuno kayo. Kayo makakampik, makalini kuno kayo. Asan kayo? Wala kayo bang ginagawa? Kundi tutulungan nyo ang kawatan na magnanakaw ulit. Patuloy na magnanakaw. Kaya bukas ang SONA, hindi sapat ang ginagawa ninyo. Pagkutsaba kayo kay Remulla at kayo pa magbablog, sabi, galing-galing na Remulla, kinasuhan si Romualdez, kinasuhan si kung sino si Saldico. Naku, hindi po sapat yan. Ang pinakataging paraan lamang para manahimik ang bayan, para iligtas ang ating bayan, sa kuko ng mga magnanakaw nito ay ikulong si BBM kasama lahat ang kanyang mga tuta. Wala nang pag-asa ang bayang ito. Kapag hindi natin mapakulong mga yan, wala na. It's a do or die for us. Kaya marami pong nagpapatuloy nagnanakaw. Yung iba na hindi pa nagnanakaw, magnanakaw na rin. Hindi niya kaintindihan na sila lang nagnanakaw, nakikita niya, tapos hindi nakukulong. Nakakulong kayo sa mga kung sino-sino lang. Hindi naman yun. Ang mga taong kinulong nyo, mga walang hindi totoong kulang-kulang ebidensya. Tapos inusisa ko yung ebidensya ninyo na pinagmamayabang ng inubusman laban kay Romualdez. Akalain mo, ang isasampa, general statement. Walang specific na kaso bawat isang. Pagdating yan po sa trial lawyer po ako. Pagdating sa trial, tumba. Hindi mo pwede gamitin ang general argument para mapakonvict mong tao sa specific na kasalanan. Kaya itong gagong Lacson nito, bilib na bilib pa naman ako sa kanyang privilege speech. Oh. Asan ngayon yung mga taong binabanggit mo sa privilege speech at hindi nakakasuhan? Tapos pala, ang target mo, kukunin mo flood control project na investigations para lamang ma-absuelto mo si BBM. Magkano ba binigay siya ni BBM? Ha, Lacson? Inipuan mo ng 9 na buwan ang Blue Ribbon Committee. Walang investigasyon. Punyeta ka talaga, Lacson ka. Parehas lang kayo ugali ni Trillanes. Si Trillanes, binasura mga kaso mo na ang kaso mo ng mga perjury tsaka libel laban sa mga 18 Marines, nabasura. I-discuss ko na later bakit nabasura. At anong ibig sabihin ng nabasura? Ang problema ko sa bansang ito, marami mga vlogger dyan na alam nila, kaya lang binibigyan sila kasi ng pera, ay sumusunod sila. Hindi man lang bira kayo ng bira, pero yung perang binibigay sa inyo ay galing sa kaban ng bayan. Paano mo nililiquidate ito, Atty. Claire Castro? Dave Gomez, paano nyo nililiquidate? Paano nyo pinapaliwanag sa COA ang gastos na binigay ninyo sa mga vlogger? Anong tawag niyo sa gastos na yun?
Alam mo, Arnolfo Poroto, hindi ko alam kung totoong pangalan yan. Hindi totoo na may na-addict sa fentanyl si Duterte. Bakit ko masabi? Ilang taon na siya nakasakulungan, bakit hindi naman naghanap ng fentanyl? Kwento lang ni Bongbong Marcos yan. Si Bongbong Marcos ang addict. Troll ba yan si Arnolfo Poroto? So, yan naman po ang sinasabi naman. Magsasabi, nakaraan, nagsabi siya, kayo ang boss ko. Ano ngayon sasabihin mo? Pakinggan muna natin itong analysis ng isang political analyst. Na nilabas ng Billionaire News Channel. Situation para sa isang political expert ang ikalimang SONA ni PBBM sa Lunes. Ito raw kasi ang huhusga. Dito. Do or die situation para sa isang political expert ang ikalimang SONA ni PBBM sa Lunes. Ito raw kasi ang huhusga hindi lang sa kanyang mga ginawa sa nakalipas na taon, kundi sa kanyang buong termino. Narito ang special agenda report ni Ivy Reyes. Kung sa basketball, PBBM is in his last 2 minutes. Do or die situation na raw ang panglimang State of the Nation address ng Pangulo ayon sa political expert na si Professor Julio Tejanqui. Kung hindi raw kasing lakas ng speech niya noong nakaraang taon kung saan siya mismo ang whistleblower ng kanyang administrasyon, baka raw maibaon siya sa kasaysayan bilang isang political lame duck. The problem with the president is his political style. No, he as a president, he can be classified as a passive, negative president in terms of handling presidential power. Nang hiyain daw ni PBBM ang Kongreso noong 2025, malaki raw ang political advantage ng Pangulo. Pero nang umandar na ang investigasyon, tila hindi raw na-sustain ang kanyang momentum. May pagka-indecisive daw ang Pangulo at kulang umano sa political will. Kaya ngayon, nawala ang sanay alas nito para manatiling in control sa flood control scandal. Ginagamit na raw kasi ngayon ng Duterte-allied senators gaya ni Senators Rodante Marcoleta at Alan Peter Cayetano ang flood control anomaly bilang kanilang argumento for accountability. Kung una pa lang daw, tinutukan na ng administrasyon ang malalaking isda na hinahanap ng publiko, siguro napanatili ni PBBM ang momentum ng kanyang anti-corruption campaign ayon kay Tejanqui. Bukod Pero sa hindi po ba tuloy mangyari yan? Bakit? Siya mismo magnanakaw eh. Kaya, very polite at decente lang ito si Mr. Tejanqui na political analyst diyan sa college, sa De La Salle University. Polite ka lang. Hindi mo sinabi na tahasan na si BBM ang utak. survey ratings na ayon sa Malacanang ay walang bearing sa focus ng Pangulo sa kanyang pagtatrabaho, makikita rin daw ang performance ng Marcos administration sa nakaraang midterm elections. Rule of thumb is that nobody loses, no incumbent administration loses a midterm election. No? The incumbency advantage will always kick in, but he is only... Usap tayo pagdating kay Gloria. Umpisa natin kay Pidil Ramos. Sa election ng Senado, na midterm ang tinatawag. Halimbawa, nanalo sila ganito, pag 3 taon kasunod na eleksyon, ay hindi natatalo ang kasalukuyang presidente. Kaya mga kandidato ni Pidil Ramos sa pagkasenador, panalo karamihan noong panahon niya. Punta tayo kay Erap. Hindi lang umabot sa midterm si Erap kasi natanggal siya bago mag-midterm. Tapos dumating si Gloria. Kaya nanalo naman mga kakampi ni Gloria karamihan. Dumating tayo sa pagdating ni Noynoy Aquino, during the midterm, ang lahat ng mga endorse ni Noynoy Aquino ay nanalo. Halos lahat. Hindi naman lahat, halos lahat. Pagdating naman ni Duterte, lahat nanalo. So diretso sa iniduro ang nangyari sa kalaban. Yan ang katotohanan.
Ngayon, dapat kay BBM, dapat panalo sana siya sa midterm election. Ang problema, natalo. Ilan na ang mga number 1 niya si Erwin Tulfo, bumagsak pa nga. So, yan ang ibig sabihin ni Mr. Tihanke. Only the second next to Gloria Macapagal Arroyo in 2007 who actually lost in the Senate election. And that has resulted in this strange situation in the Senate. Ang cabinet revamp naman na sumibak sa 3 matataas na opisyal ng administrasyon gaya ni na dating Executive Secretary Lucas Bersamin, former Budget Secretary Amena Pangandaman at former DPWH Secretary Manuel Bonoan, senyales daw ng command responsibility ng Pangulo. Mistulang puntos naman ang appointment ni DPWH Sabi ng command responsibility, Tinutuon ng Tihanke, lahat alam ni BBM kung ano nangyayari. Naghahanap siya na mga kasamahan niya, pinsan niya, nagagawin niyang tinatawag na panakip. Butas na lang sila. Ayun ang nangyari. Ay, nako. Secretary Vince Dizon sa ngayon pinaka-kontrobersyal na sangay na gobyerno. For every Ted Herbosa, no, there should be more Vince Dizons, right? Para naman sa Malacanang, walang pangamba ang Pangulo nang magsimula ang sibakan sa gabinete. Alam niya na may matatamaan kasi ano ba yung inuna niyang pagpapaimbestiga? Nauna nga yung sa panahon niya eh. So, in-expect niya yon. Ngayong balik gobyerno na si Pangandaman at ang dating alyansa senatorial candidate na si Cabinet Secretary Benher Abalos, buo raw ang tiwala ni PBBM sa kanyang mga pinili. Kasi ito na, pinili niya na to eh. Hindi na parte to ng unit team. Di ba? Hindi na to parte ng unit team lang, di ba? So ito yung mga opisyal na pinili niya na at talagang nandoon yung tiwala niya. Privately, informally, ay tumutulong na. Si Cabsec Benhar Abalos. So, hindi ba mahihiya yung isang cabinet secretary na siya tatamad-tamad? Diba? Mahihiya ka sa Pangulo mo, yung Pangulo mo sipag-sipag, tapos ikaw hindi ka magtatrabaho. Ay, meron palang hindi nagtatrabaho. Sorry. Sa kabila ng pagkapalit liderato bilang reforma, para kay Tihanke, hindi pangkaraniwan na ang Pangulong nagbunyag ng iskandalo ay nalusutan ng mga kalaban sa politika. It could have been, their shield, no, political shield and their weapon in order to prove that they are in control. Paalala ni Tihanke, 2 years is an eternity for a president. Marami pa raw pwede mangyari bago siya bumaba sa pwesto. Pero ang sonang ito ang huhusga sa legasiya ng Pangulo. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. So yan ha. Last 2 minutes ka na. Ang ibig sabihin last 2 minutes ay ano ka na? Nasa binggit ka na ng kamatayan, BBM. The only way that will cool, that will silence the shouts of justice here in the Philippines ay kung si BBM mismo makukulong. The other way, mag-resign ka. Sigurado ko yan na matatanggal ang problema ng bayan. We will go to, without going to the specifics, let's cut it one by one. Number 1, napapansin niyo ba na sa tuwing may babanat na edisyon laban sa kanya, meron siyang ginagawa na may ibang bagay na pampanihis ng atensyon ng mamamayan? Ang number 1 ginagawa niya rito pampanihis ng atensyon ng mamamayan ay ang impeachment complaint laban kay Sara. Inimbento nila to ni Romualdez, thinking that they could win this case. Ang problema, nasa first round na tayo. Yung first round, first base, yung Article 4, yung tinatawag na grave threats, talo kayo eh. Wala kayong ebidensyang pinakita para sabihin na walang dahilan o sinadya ni Sara na ganun-ganun na lang kasama siya na magsasabi na ako'y may kinausap na tao para ipapatay si BBM, si Lisa Marcos, at saka si Martin Romualdez. Nang lumabas ang lahat, nakita ng mamamayan na marami palang mga nauna pang dahilan kung bakit, kagaya yung
pag-abuso ninyo sa pagkukulong kay Zuleika Lopez, sapat na doon ikulong sa House of Representatives, tapos gagawa pa kayo ng hearing para lamang madesisyonan na ililipat sa kulungan ng mga kriminal sa Correctional Institute for Women na tinatawag yan ng mga bilibid para sa mga babae. Tapos, nakita pa ron na nagsalita si isang vlogger na si Princess Maui na nagtatanong kay Sara Duterte, anong gagawin mo? Sapagkat kung totoo man itong sinasabi na Operation Romanov na kung saan sinasabi na patayin ang lahat ng mga pamilya ng Duterte. Kaya bigla ang pagsagot na yun ni Sara, huwag kang mag-alala, ma'am. Di ba, originally, huwag kang mag-alala, ma'am. Nakakausap na ako ng isang tao na papatay kay BBM, kay Lisa Marcos, kay Martin Romualdez, kung ako'y patayin nila. So, naintindihan ng tao yun kung bakit. So, with that, sa tingin nyo ba, yun ba ay totoong intensyon na sasabihin ni Sara? Kung ako tanongin mo, maraming tao mag-iisip, bluff lang yan ni Sara, pang kontra. Kasi pwede mo rin sabihin na isa yung self-defense. Ang self-defense po, elemento niyan o requisites ang tawagin ay 3. Sa ilalim ng Revised Penal Code, 3. Ang una, kailangan ang provocation ay manggagaling sa kalaban. So, nanggaling sa kanila ni Bongbong ang provocation. Sa pananakot na i-Oplan Romanov sila. Number 2, kailangan walang provocation naman on the part of the defendant. The part of Sara Duterte. So, wala yung provocation, wala sa kanya nanggaling sa kabila. Pangatlo, sapat lamang ang kanyang ginamit na depensa. Anong ginamit niyang depensa? Para iba-bluff ngayon sila, may kinausap na kong tao para papatay sa kanila just in case patayin nila ko. So, naintindihan ng tao yan lahat. Diyan lamang umikot-ikot sa isang video ang lahat ng kwento na napakaraming ginagawa ng akusasyon. Tapos, nagkasala pa sila. Dapat sila tanggalan ng lisensya bilang abogado. Sila ni Redon, si Dilema, si Chel Jokno, si Luis Tro Locaret, yung si Ligutan, ng mga private prosecutor nila, yung si Kapudan, yung mga kanilang mga kasamang abogado, lahat kayo po ay dapat tanggalan ng lisensya bilang abogado. Bakit po? Nakasaad po sa tinatawag na Code of Professional Responsibility and Accountability na kung ikaw ay prosecutor, obligasyon mo ay hindi magpakulong lamang, kundi bigyan mo ng kalayaan ang mga taong inosente. Ganun ang obligasyon po ng isang prosecutor. So ngayon, ang ginawa nyo kay Sara, sa akusasyon yan, ipinakita nyo lamang ang portion o bahagi ng video na kung saan siya nagsasabi, may nakausap na ako para pumatay kay BBM, kay Lisa Marcos, kay Martin Romualdez kung ako'y papatay nila. Bakit yan lang? So nagkaroon kayo, naging guilty kayo dahil sinopress o tinago ninyo ang bahagi ng video na kung saan nagbibigay ng dahilan kung bakit nagsalita si Sara ng gano'n. So ano kayo, mga kupal o hindi? So balik tayo doon yan ang problema ni BBM. Siya ang problema sa bansa natin. Ang suna nito dapat i-expect kung pinakamagandang gagawin niya, mag-resign na po ako tapos ng sunang ito. Yan. Pinakamaganda yung nagagawin mo. Pero hindi ka rin dapat patawarin. Kasuhan ka rin kasi ikaw ang utak ng lahat ng ito. No one will believe that yung lahat ng pagnanakaw ay kayang gagawin ng mga congressmen, kayang gagawin ng mga speaker, kayang gagawin ni Senate President dati na si Chis Escudero, na kayang gawin ni Grace Poe, kayang gawin ni Saldico, at kayang gawin ng ibang kasabwat na mga congressman at saka senador kung wala kang pagpayag, Mr. Bongbong Marcos. Ulitin ko ang aking tuturo ng kasalanan. Ito sa mga vlogger ito, binabayaran ninyo galing sa dugo ng bayan. Insurrecto? Bad!
Ang conclusion ko, ang dahilan ko kung bakit kung sabi gano'n, yung mga vlogs ninyo, hindi kayo tumitira kay BBM. Pati inakusahan ko rin, pati si Christian Isguera. Mabuti na nga ngayon, dati inakusahan ko si Ma'am Sheila Magno, pero at least bumabanat siya ngayon, balik. Sino pang iba? Marami dyan mga vlogger, dati mga DDS yan. Si Nino Barzaga, si Mama Alicia, dati mga DDS yan. Pero kayo, lahat kayo na dumalo sa funeral ni anong tawag diyan, sa lamay ni Mima Alicia, ay kayo doon lahat ay nakatanggap ng pera. Kita mo, pumunta pa doon si Auntie Claire Castro para magsalita lang sa eulogy para kay Mima Alicia. Bakit? Ang boss B daw tinatawag, sabi ni Teacher Mark Reacts, ay si Nino Barzaga. Yun na nag-ikot, nagbibigay ng pera sa lahat ng vlogger na kagrupo niya. At siya nagbibigay ng topic kung ano pag-usapan. Kaya napansin niyo ba, yung mga vlogger na yan, napansin niyo ba, ladies and gentlemen, na nagkasabay-sabay yung topic? Bakit nagsabay-sabay naman ang topic nitong nagbayad ko na sa survey? Si Insurrecto at saka si Bad, ganun ang tinatopic nila. Bakit? Paano ba naman, kaya ba ni Sara bayaran yung survey na nag-number 1 siya? So, ladies and gentlemen, the only way na matanggal tayo sa problema sa ekonomiya ay kung ikukulong na si BBM. O hindi kayo mag-resign siya. Hindi sapat po na si Romualdez lang kakasuhan mo, tapos general accusation pa. Nako, walang. Tapos kakasuhan mo yung Uswag Ilunggo Party List na si Jojo Ang. Nako. Bakit si Gardiula hindi yung kasuhan? Bakit? Marami-rami dyan. Si Eric Yap, Edvic Yap, dahil kakampi ni Erwin Tolpo, hindi nyo kakasuhan. Bakit si Ralph Windel Tolpo na anak ni Rapi Tolpo, bakit hindi nyo kasuhan? Bakit si Arjo Atayde, konfirmado na billion ang ninakaw, hindi nyo kakasuhan? Hindi niya may paliwanag ang mga billion na wala. Ganon din si Patrick Vargas. Bakit? Yan lang po nagpapatunay, BBM, na wala kang sinseridad. Ikaw ang problema, hindi ang Pilipino. Ngayon may issue pa tayo dito ngayon sa Paxilica naman. Kung naman Paxilica, hayaan muna natin yan. Wala pang klaro yan. Pwede pang pipinuhin yan. Pero kung ako tanongin mo, I'd rather trust the Americans in implementing Paxilica than the Filipinos. Kaya nga, mali si President Manuel Quezon na sinasabi niya, I'd rather like the Philippines run like hell by Filipinos than run like an angel by the foreigners. Saan ka ba nakakuha ng ganong argumento? Kung naabutan na kita, kung nabuhay lang, minumura na kita, President Quezon eh. Ay, buhay. Ano pa bang, ito naman si Lacson. Tatakay natin. Si Panfilo Lacson, kanyang mga privilege speech. Pero putangin na, hindi naman hanggang doon lang. Hindi, wala naman. Sa La Union, hindi niya binanatan. Hindi naman nabanatan ng gusto doon sa Oriental Mindoro. Ano lang, good time lang tayo nito ng mga kanyang privilege speech. Bilib ako sa privilege speech niya, ha? Ayan, balikan natin ang privilege speech ni Lacson. Systemic problem in our country. One that submerges our nation not just in floodwaters, but in depths of corruption. In the course of our research and investigation, we encountered several words. Their meanings we could not find in the dictionary. So, we looked somewhere else. Alas, we found them in the corruptionary. We have a saying, a leaky roof today is a ruined home
tomorrow. Thankfully, President Bongbong Marcos himself has taken decisive steps to plug the leaky roof as a determined follow-through. Okay, hanggang dyan lang. Kwento na kwento. So nais ko lang i-address itong si Arnold Puruto. si Jolie Tada. Bakit daw naging didiis? Sinabi ko na kanina ang dahilan. Bakit ako naging didiis? Bakit ako manatili sa dilaw? Sige nga. Sa kakamping. Bakit? Sa mga makabayan. Sila sumusuporta kay BBM. Silang dahilan bakit nabubuhay si BBM. Tarantado ka talaga. Puro mga, dati mga pink, mga dilaw, dati anti-Marcos yan eh. Dati loyalista, Marcos pa rin. Kayo, gayon, Marcos na rin. Yan po ang inyong ugali ngayon. Nagalit ako nung pinapalakpakan pa nila yung mag-aresto kay Duterte na walang warrant of arrest. ICC sa cellphone lang. Dapat yun dinaan yun sa ating korte. Kaya, ikaw lang ba nagbanggit na full survey? Anong asan ebidensya na full survey? Number 1 talaga, Sara. Ito, pakita ko sa yung sa London nga lang eh. Yan, kwento naman si Lacson. Wala nang kredibilidad dyan. Ito. Compact ito. Bakit ang London punong-puno sa London, England? Kwento kayo ng kwento. Kaya ng number 1 si Sara, kagawa kayo ng kwento na peke ang survey. Wala naman kayo ebidensya na peke. Panay kayo kwento. Ayan. Ito litrato sa London yan. Wala na ito. Yan. Sa London yan. At sa aking mga kasamahan sa Office of the Vice President, sa inyong patuloy na pagtitiwala at suporta sa amin. Kahit na hirap yung opisina namin at maraming batikos at paninira sa OVP. Mula sa aming lahat, maraming salamat sa inyong mga kababayan namin. Lalo na sa dasal ninyo. Mga buhaya, susunod natin ng dahil babalik tayo ulit. Nandun tayo sa nagkanya-kanya na. Ang mga leader natin. Nagkanya-kanya na ang mga buhaya. Dapat tayo ng iba. Sana, ano pa bang iba? Yan. Sa London yan, London. Yan ba piki na survey? Kahapon yan, kahapon sa London.
Salamat po, salamat. Ladies and gentlemen, let me call in right now, the KOJC Minister, Brother Fernando Perez, to lead the So anyway, ilalabas na natin yan. Yan po yung nangyari sa London kahapon. So as of now, ang mensahe ko lang ay ganito. Dead or alive na ngayon si BBM sa kanyang last zona. So kung hindi pa siya makakalusot dito, aywan ko lang. Kung makakalusot pa siya. The only way na magtatahimik ang kaluluwa ng Pilipino ay kung makulong si BBM. Kahit anong baliktarin nyo ako, hindi ako maniwala na si Romualdez lang ang nagnakaw dito. Ha? Ang pumatay po kay Mima Alicia, ang totoong kwento dyan ay ganito. Langga, may boyfriend siya. May anak sa boyfriend niya yun, 4-year-old. 4-year-old, hindi years. 4-year-old. Tapos, nagkahiwalay sila kasi binubugbog siya lagi nitong kanyang boyfriend. Binubugbog siya, siguro hiningaan siya ng pera kung ano, wala siya may bibigay. Umabot ito sa kasuhan, tinulungan siya ng leader ng mga BBM vloggers na si Mike Cervera. Kinirecruit siya mula sa DDS, nirecruit siya sa papunta sa BBM. Pumasok siya. Nag-vlog siya. BBM vlogger na siya. Doon lang ka, nakita mo na may relo na siya na Rolex. Marami siya, may kotse na siya. May bahay na siya. Yan po, ganun ka-asinso ang mga BBM vloggers. Tapos nagkaroon siya ng bagong boyfriend. Kaya nagalit yung ex niya. Kung ako tanongin nyo, ang ex niya ang nagpapatay sa kanya. Hindi si Duterte. Tapos yung Boss B na sinasabi na bibigay ng pera sa kanila, ay ito si Nino Barzaga. Tinuturo ni Teacher March X, si Boss B Barzaga. So, ano gusto niyo? Saan ba kayo? Sa kabutihan o sa kasamaan? Hindi pa ba kayo kumbinsido na si BBM ay nagnanakaw? Aywan ko na lang sa inyo. Hindi makapagpalabas ng pera sa flood control kung hindi pipirmahan ni BBM. Tandaan nyo yan. At sa 3 taon na lumipas, kung naloko man si BBM ng 2023, naniwala ako na hindi siya ang utak kung ginawa niya ng paraan. Kung tinigil niya ang flood control. Wala eh. Pinatuloy pa niya, 2024. Tapos 2025, pinatuloy pa niya. Naku, wala talaga. Siya talaga ang lahat ng may kasalanan dyan. Kumbaga, kung nakapagnakaw man ng mga congressmen at saka contractors, pinapayagan niya yan dahil kasabwat niya. Yan po ang ibig sabihin ng katotohanan kung bakit plunder ang tinawag sa isang kasalanan ganun. Dahil pag plunder, marami magkakasabwat yan. Hindi po pwede magnakaw na si Romualdez na siya lang mag-isa. Kaya dapat kasama dyan si BBM. Okay? Hanggang dyan na muna tayo po at babalik lang ako mamaya. At least, lahat tayo andito tayo sa grupo ng tinatawag na grupong mga nasa tama, grupong DDS. Kaya dito tayo sa grupong DDS. Tapos galit na galit pa kayo. Nais lang bagitin. Marami nagagalit yan. Tawag niyo sa mga DDS, didilis, bobotante, kudotae, kung lahat-lahat ng tinatawag niyo masama. Hindi ba kayo nagtataka na nananalo ang mga sinusuporta ng DDS? At malamang sisiruhin kayo sa 2028. Yan ang nakikita ko. Kaya akala ninyo nakalamang kayo pag tinawag nyo DDS, DDS o ano mga taga Duterte.
Tawagin nyo ko, ito yung didilis o kumakain ng dilis. Ako po si Toto Kausig, Tirador. Okay?